Umasenso. Walang tao na ayaw na umasenso. Tama? Walang tao na gusto na siya ay mas gumaling, mas mas maging pakinabang. Pero madalas, ayaw po natin ng proseso. Parang gusto natin, pag-isip mo sa umaga, magic. Diba? Gusto natin shortcut, mabilisan. Yung parang alam yun, walang kahirap-hirap. Kaya maraming nai-scam. Ito po para po sa mga bawat isa. Bibigyan ko po kayo ng isang tip. Kapag anumang bagay na inaalok sa inyo na parang too good to be true, yung parang imposibleng mangyari, pagdudahan nyo na po agad yun. Pindot lang, yayaman ako. Ayan, mga ganon. Yung tipong, di ba? Sasali lang ako, magkakaroon na ako. So, mga ganon. So, ang tawag natin doon ay too good to be true. So, madalas po, kaya dahil ang tao kasi, gusto natin, kasi salit tayo sa mga instant. Instant coffee, instant noodles, di ba? Lahat instant. Kapati pagyaman, gusto natin, instant yaman, instant talino. Meron akong isang beses, nagre-review yung bata, no? Naglagay ng USB, inilagay sa libro at pinaksak sa utak. Gusto niya yung mga nasa laman ng libro ma-transfer sa kanya. No? Parang gano'n. So, alam niyo po, ganito rin po tayo. Gusto natin ng extraordinaryong buhay. Di ba? Yung hindi pagkaraniwang buhay, pero ayaw po natin ng extraordinaryong pagsunod o extraordinary obedience. Kasi totoo, ano mang pag-asenso, ano mang paglago, no? Hindi po yan nagsisimula sa galing. Oo, totoo to. Hindi yan nagsisimula dahil magaling ka. Nagsisimula po ito, unang-una, sa pagsunod. Kaya, tayo po ngayon ay naroon pa tayo sa Extraordinary Growth na series. No? Ngayon po alam, buong quarter. Buong kasi wala yan, April, May, and June. Puro yan patungkol sa paglago. Pero ngayong buwan na to ay ang series natin ay rooted in Christ o pagpapailalim sa Panginoon Jesus. Amen po ba doon? Amen. Kaya po, ang tanong, paano kung yung breakthrough mo, okay, na hinahantay ay nakatago sa isang yes, Lord, na ayaw mo sabihin sa Diyos. Yung ayaw mo sabihin yung yes kay Lord, doon nakatago yung isang breakthrough na mangyayari sa buhay. Ano kung gano'n? Yung parang pinipigilan mong, ayoko sabihin kasi nakoko. Ayoko muna. Yan po ang tanong, no? Kaya po, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung isang ordinaryong tao. Nakagaya po natin, ordinaryo, hindi kilala, hindi sikat, na ginamit ng Diyos sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Kaya po ang title natin ngayon, Mary, Yes, Lord. No? Yan po ang title, Mary, Yes, Lord. No? Ang ating pong pinakasusing mga talata, ang nais ko pong bawat isa ulit tumayo bilang paggalang at basahin po natin ang Lucas 1:35 hanggang 38. Sige po, basa po. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapagpaslanin ka sa kanyang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawagin anak ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang taon kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, nangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay umupo sa ating mga upuan. Ihanda ang ating puso sa pakikinig. Nawawa Panginoon sa aming pong pag-aaral ngayong umaga nito.
Wala pong ibang maitaas kundi ang ngalan mo. Kaya mo na mangusap ka sa bawat isa sa amin at kami po ay maturuan kung paano rin magsabi ng yes sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, bigyan ko din kayo ng konteksto. Ano ba itong tungkol sa binasa natin? Bigyan ko kayo ng background. Para po mas maintindihan natin, ito po, tingnan natin yung kalagayan ng Israel during this time. So ito po ay, dahil ito po ay nasa panahon na po ito na pagkatapos po kasi ng Malakias. So, alam niyo po yung Bible sa Bible. At that time, meron pong 400 taon na ang Diyos ay hindi nagpahayag direkta sa tao. Dati, marami siyang ginamit. Uong, propeta. Pero meron po tayong katawag na 400 years of silence na hindi nangusap ang Diyos. At ito pong panahon na to, no? Sa panahon ito, ang Israel ay nasa ilalim na po ng imperyo ng Romano. Dahil, kasi po, during the time na 400 years of silence, may mga pumasok na influensya kagaya ng Greece o ng Grego. Kasi sila po ang nagmayagpag bago ang Roman, Greek muna. So yung dahil sila po ay dun po sa 0909 po. Pakibilang na sila sa So yan po yung ano natin. Nawala na ako. So napailalim sila kasi po dumating po yung time na kaya po yung mga meron mga grupo doon, mga pariseo, ang tinawag, nag-aral mabuti ng banal na yung kautosan ng Panginoon, gusto kasi nila palatiliin yun. Okay? Nagkaroon po ng, kaya po meron ng makabilyan, kaya meron mga pag-rebelde na nangyari, revolt, no? Ayaw nilang tanggapin ang Greek. Okay? Kasi dumating ang panahon kasi itong Israel, nag-Himalaya sila sa gusto nila. So, para mapanatili, kaya para po sila ay maprotektahan ng Israel, pinili nilang maging probinsya ng Roma. Nakuha? Naintindihan natin. Kaya po ang Israel this time ay napailalim na sa pamumuno ng Roma. Kaya, dahil sila ay probinsya ng Roma, kailangan po silang sumunod. Parang halimbawa tayo, naging probinsya ng China. Dahil bahagi na tayo ng China, susunod tayo kung anong pamamahala ng China. Naiintindihan po ba? Kaya po sila gano'n. Kaya pagdating nyo ng, gusto po maintindihan natin, di ba? At dahil nga po, walang propeta, wala pong anuman, matagal pong walang naririnig sila na salita ng Diyos o pangungusap ng Diyos. At lahat sila, syempre, dahil nandun na naman po sila, na sila ay nasa ilalim na naman ng ibang pamamahala na wala yung kalayaan nila. Kaya bumalik sa kanila yung pagnanasa nila na dumating na ang tagapagligtas nila. Nakuha? Naiintindihan nila po. Kaya dito po, sa panahon na po, talagang matindi ang pananabik nila na dawa dumating na ang hinihintay, kasi may pangakong tagapagligtas. Noon pa, way back pa sa Old Testament. Nakuha? Naintindihan natin. So, dito po yun. Kaya po, tandaan natin, may pangako ang Diyos sa kanilang tagapagligtas. Pero, iba ang ine-expect nila. Okay? Iba yung kanilang na-picture out na tagapagligtas. Okay? Iba yung kanilang nabuo sa isipan, na iba yung kanilang inaasahan ng interpretasyon nila na pangako ng Diyos, kasi ang inaasahan nila ay isang hari, political king. Kasi alam nila kalaban na Roma, so kailangan nila mas malakas pa sa Roma, leader ng, nagigets mo ba natin? Kailangan mas matikas pa dyan para matalo yan. Nakuha na po, kaya hindi natin sila masisi kasi ganun talaga magiging isipan nila. So, in-expect nila isang hari, isang makapangyarihang leader, okay? Isang tagapagligtas ng kanilang bansa. So, yun po ang kanilang ine-expect. Napakataas
sa kanilang expectation. Pero iba ang ginawa ng Diyos. Hindi inaasahan. Wala sa mga, kumbaga, maglagay sila ng mga option. Baka ito. Mga posibleng pwede. Wala doon. Wala sa nabanggit. Hindi hari, hindi rin pari, hindi rin influential people, kundi isang simpleng probinsyana. Nagusundan po ba natin? Kaya po, kung ikaw po yung pipili, kung ikaw yung pipili, kung saan ba, pipili kayo, bibigyan ka ng pagkakataon, ikaw pumili. Sino ang gagamitin mo para makaahon tayo ang Pilipinas sa pagkakalugmok sa utang, para di na tayo atihin ng ibang bansa, di na tayo aasa sa mga ibang mga mayamang bansa na yan. Sino gagamitin mo? Influencer? Diba? Leader ba? Yung bang may platform, may plataforma? Pero si Lord, alam niyo po, ang Diyos, lagi po yan pumipili ng isang ordinaryo. Sige ko, ang Diyos, mula po yan, Genesis hanggang Revelation, mula simula hanggang wakas, mapapansin nyo, God is really constant sa lahat ng pinipili. Pinipili niya lagi ang isang ordinaryong katulad mo sa siyempre. Amen? Ang pinipili niya, yes, ordinary, pero may isang, lagi, iisa ang kanilang karakter ng lahat ng to. Meron silang common factor, no? Para meron silang common ground, no? Ano nyo kung ano? Lahat sila ay surrender sa Diyos. Suko sa Diyos. Buhay na nakasuko sa Diyos. Lahat yun. Kahit anong basahin mong karakter sa Bible, lahat sila ay ordinaryo, pero nakasuko ang buhay sa Diyos. Amen. Madalas, ang Panginoon, hindi tinitingnan yung qualification. Alam niyo kung ano hinahanap ng Diyos? Alam niyo kung ano hinahanap ng Diyos? Do you want to know? Do you want to know? It's all boils down to availability. Pwedeng nakasuko ka, pero hindi ka available. Pwedeng willing kang sumunod, pero hindi ka available. Busy ka. Ang dami mo mga chenes, mga channeling, mga naintindihan natin? Are we getting the point? Hindi po niya tinatanong ito, guys. Ang Diyos, pag pipili, hindi siya nagtatanong kahit kanino, magaling ka ba? Masaan ka ba? Ang tanong po lagi din niya, sa lahat ng gagamitin niya, available ka ba? At dito po papasok ang buhay ni Maria. Gusto kong makita natin, tungayan natin, bakit si Maria ang ginamit ng Diyos. Isang kwento ng pakikinig at pagsunod. Alam niyo po, Mary didn't know. Walang kaalam-alam si Maria na siya ay gagamiting tagapagsilang ng tagapagligtas. And no one knows
Naintindihan niyo ako? Kung nga doon kayo sa panahon ng kasama na namumuhay si Maria, hindi mo sasabihin, oy Maria, alam mo ba? Alam ko ikaw Hindi. Ikaw magiging ina ng Diyos. Hindi po ganon. Naiintindihan ko ba natin? No, kahit sa mismo din na ini-expect. Kaya ito, tinan po natin ang point 1. God speaks. Ang tanong, are we listening? Nakikinig po ba kayo? Yes. Nakikinig po ba kayo? Yes. So, basahin po natin ang subtext nito. Lucas 1:28 hanggang 30. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Sabi niya, magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Naguluhan si Maria. Ano pinagsasabi mo? Parang, ano ba? Naguluhan si Maria doon sa sinabi ni Jesus ng anghel. At iniisip niya, mabuti kung ano ang kahulugan nung ganung bati. Kasi po, ang mga anghel, pag dumating sa, may pakita sa kanya during that time, dalawa, it's either judgment or blessing. No? Sabi ng, sa taguluhan siya, parang kinabahan siya, ano kaya ibig sabihin nun? Kinabahan siya. So hindi siya I was about to expect that. Hindi po ganun. I know, right? Hindi ganun. Kinabahan siya, pinag-isipan. Di ba gano'n? Pag halimbawa meron kayong dumating na hindi mo na-expect na tao, ba't sabi ko to? Medyo kakabahan ka, bakit? Mas gano'n yung sabi. Kakaiba. So sabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Pansinin po natin, hindi po nagsimula ang kwento ni Maria na yes agad. Nagsimula muna siya saan? Sa pakikinig sa Diyos. Di ba? Pinakinggan niya ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Kasi meron mensahero eh. Hindi naman, yung angel, hindi naman yun yung God. Siyempre, pinadala si yung anghel, bilang mensahero. So, yung mensahe galing sa Diyos. So, pinakikinggan niya yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya nagsimula ang istorya ni Maria sa pakikinig. Sabi mo sa katabi mo, magsimula na tayo makinig. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, magsimula na tayong makinig. Huwag na tayong dumaldal. Bago siya ginamit ng Diyos, mga kapatid, kinausap muna siya ng Diyos. At ganito rin po sa buhay natin. Ganito rin po ang Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa pastor, hindi naman po sa mga collab leaders o church leaders, bawat isa, listen, lahat ng tenga, lahat ng may tenga, makakakinig sa pangungusap ng Diyos. Hawakan nyo nga yung tenga nyo. Sino ba may tenga? Medyo ganun-ganun nyo, baka may bara. Pakinig po. Ang Diyos po ay laging nangungusap. Our God is a speaking God. Listen to this. Ang Diyos natin ay Diyos na kumakausap. So kung ang Diyos ay kumakausap, nagsasalita, nangungusap, ang tanong, nakikinig ka ba? Tanungin mo dito, si Kuya yung tabi, nakikinig ka ba?
mapagpatol talaga yung mga tao dito. Mapagpatol. Yung nakakatol. Alam niyo po, minsan sinasabi natin, Lord, bakit po ako hindi ko nararamdaman na mungusap ka sa akin? Oh, madalas pa sabi ni Pastor, ang Diyos na mungusap. At hindi ko naman naririnig na kinakausap ako ng Diyos. Diba? Pero, ito lang, kung tapat tayo, if we are only just being honest to ourselves, ang daming ingay po, no, sa buhay natin. Andiyan yung ingay ng mga anak, ingay ng tawa, ingay ng kapitbahay, ingay, diba? Ingay sa social media. Ang daming sinasabi. Ang daming mga informasyon pumasok. Diba meron pang ingay ng iyong budhi? Diba nagigets po ka natin? Yes. Ang dami. Andiyan yung pag-scroll mo dito, scroll dyan, stress doon, problema dito. Kaya kahit nangungusap ang Lord, kahit na ang Diyos may sinasabi sa'yo, kahit na nagpapahayag siya ng mga bagay na gusto niyang marinig sa kanya, hindi po natin naririnig. Ganito po kasi mga kapatid. Ang tinig po kasi ng Panginoon ay still small voice. Ano ibig sabihin ng isang, still, ibig sabihin, hindi maingay, hindi magulo, no? Mahina. Mahinahon ang tinig ng Diyos. Hindi siya yung tinig na parang, di ba, minsan meron darating sa'yo, parang yan eh, may darating sa'yo, may hihingi, may hoy! Ano nga pala, di ba? Pero para makuha yung pansin mo, di ba? Para makakuha yung attention. Ang Diyos ko, hindi ganun. Hindi ganun ang tinig ng Diyos. Hindi siya yung, Mary, wala po kayo nakalimbig na gano'n, kahit anong gawin mo. Kahit anong hintayin ka sa gabi, wala po kayo maririnig na gano'n. Yan po ay talagang, ang tinig po ng Panginoon ay depende kung paano ka ako sa atin. Kanya-kanya po tayo yung kakaan ng Diyos. Pero meron siyang ipinaparamdam, pinapasok sa isip, inilalagay sa puso. Huwag po kayo mag-himaki. Ipakasama pa kayo, hindi ko ito marinig. Hindi po ganun. Ang lalakasan natin ay tenga ng pananampalataya. Kaya pag nahina ang ating pananampalataya, hindi mo marinig ang Diyos. Meron tayong spiritual hero. Hindi nakikita. Pero may ano yun, yung joke na hindi ko ba natin? Are we listening? Yan, ganun po para maintindihan po natin. Parang alam niyo po yung may kausap ka na mahal mo, sobrang mahal mo, pero naka-earphone, full volume pa. Kahit, hindi dahil hindi ka nag-uusap, hindi ka lang po pinakikinggan. Na-experience niyo po ba yun? Yung tipong, ang ganda-ganda na sinasabi mo, nakikwento ka, na-excited ka, sinasabi mo mga pangarap mo, yung kausap mo pala, hindi ka naririnig kasi nakatuktok sa tenga, ang lakas-lakas. Ganun po, ganun po din minsan si Lord. Nangungusap sa atin dahil na sobrang lakas na marami tayong pinapakinggan sa buhay, natatabunan ang tinig ng Diyos. Si Mary, simple lang siya. Pero may isang bagay na very powerful sa kanya. Sensitive siya sa tinig ng Diyos. Kaya minsan ang kailangan lang po natin maging sensitive sa
tinig ng Diyos. Na kahit may dumating sa'yo na masamang balita, mayroong dumating sa'yo na parang hindi mo nagustuhan na salita. Hindi yung sinabi niya ang mapapakinggan mo, kundi ano ang sinasabi ng Diyos doon sa narinig mo. Naiintindihan ko ba natin? Matatranslate yan. Kaya tinanong si Mary, hindi naman niya sinabi, ano nga ba ulit sinasabi mo, anghel? Hindi ko yata na maintindihan. Hindi niya sinabi. Nakita niyo po? Hindi niya sinabi, aba, ate ka lang ha, parang iba yung ano nga ulit? Kundi, pinakinggan niya, tapos, hinayaan niya na yung mga naririnig niya, umibabaw kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Naintindihan ko ba natin? Hindi po niya sinabi na ano no? Kaya po siya naging sensitibo. Teka, Diyos ko nagsasalita sa may sinasabi ang Diyos sa akin. Tingnan niyo, hindi niya sinabi, teka Anghel Gabriel, busy ako. Teka muna, kasi maybe next time, balikan na lang, kasi medyo parang mag-iisip ko ngayon. Alam niyo po, ano ginawa niya? Nakinig siya. Pinakinggan niya ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya kung gusto po ninyong mag-grow, gusto ninyong umasenso ang buhay, gusto ninyong lumago, maglaan po tayo ng oras kay Lord. Kung gusto niyo po talagang, mabago yung inyong buhay, kung gusto niyo talagang umayos ang inyong buhay, kung gusto niyo talagang maranasan ang sinasabi ng Panginoon na buhay na naganap at kasiyasiya, maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Na wala tayong ayaw niyo po, naiintindihan natin, na aalisin natin lahat ang mga distractions, yung mga bagay na pupukaw ng ating pansin, tapos magkaroon ka na ng oras, Lord, gusto ko ikaw lang ang marinig ko sa oras na to. Sa ingay ng mga puso na naririnig ko na to na problema, gusto ko po, Lord, marinig ka, ano po yung mensahe mo sa akin? Ano po yung pinapagawa mo sa pagkakataong ito na meron akong problema, meron akong hindi nagustuhan, o meron akong mga bagay na asikasuhin, o mga pinangangambahan. Sa mga ito, Lord, gusto kong marinig yung tinig mo. Yung ikaw ang marinig ko, hindi itong problema. Nakuha niyo po. Then, matuto tayo umahin. Kasi ganito po kasi ang prayer natin. Pag tayo nakikiusap sa Lord, ganito. Ang Panginoong Jesus, ano po, meron po problema, ito yung anak ko, ang tatay ko, nakatulad ka. Ako po yung katulad. Ang sama, ano po yung katulad. Ano po ganyan. Sa pangalan po ni Jesus. Pakikipag-usap po tayo. Naintindihan ko ba natin? Kung kayo may kausap, ayan mo, kausapin kita. Sige, ano yun? Pasensya ka na ha. Ano mararamdaman mo? Yari doon. Ganun po tayo sa Panginoon. Kaya hindi natin naririnig, yung lahat ng panalangin mo, hindi mo narinig ang sinasabi ng Panginoon gagawin mo. Kasi hindi ka nakinig. Pero po nakapahigit ka. At pinag-tutunan ko tumahigit, Lord. At tumahigit ka po sila, Lord.
Minsan ang breakthrough po, yung inaantay mong mga breakthrough ng buhay mo, hindi po kailangan ng bagong strategy, ano ba gagawin natin? Ano ba diskarte pang kailangan natin? Hindi po diskarte kailangan. Ang kailangan lang po natin, simple lang, makinig sa Diyos. Huwag natin, Lord, ganito na lang siguro gagawin ko. Ganito gagawin ko, Lord, Tapos ganito, pag hindi nangyari ganito, Lord, sama mo na yan. Gawin, pag ito, Lord, sama mo ka dito, Ikaw na din nagplano, tapos ang Diyos, sa gusto mo samahan tayo, kamahan ka. Hindi mo man lang tinanong, Lord, ito po yung plano ko, plano niyo po ba to? Ito po ba talaga yung magandang gagawin, Lord? Kaya pag pumalpak at hindi nangyari, naiintindihan po talaga. Pati-pati po tayo. Kaya po, hindi problema na hindi nangungusap ang Diyos. Ang problema, hindi tayo nakikinig. Pero ito po ang reality. Ito po yung realidad. No? Kahit marinig po ang Diyos, kahit na parang alam mo, parang nararamdaman mo, ito yung sinasabi ng Diyos na gawin mo, yung parang alam mo yung pinapakita na ng Panginoon sa'yo na ito gawin mo. Minsan, sino nakakaranas ng gano'n? Na parang meron sa puso mo na parang ito yung sinasabi ng Diyos na gawin mo. Parang ako lang Sino pa magsabi po na malakas ng Amen? Amen! Pwede po ba lahat tayo? Minsan kahit na meron po sinasabi ang Diyos, hindi ibig sabihin, madali na. Kasi po ang susunod, mas challenging. Okay? Point 2. Point 2 agad. God's will challenge your comfort. So yung kalooban ng Diyos, hahamulin talaga yung ating komportabling pamumuhay o nakalagayan. Kaya kakailanganin po ng hakbang ng pananampalataya. At kaya po ang pagsunod sa Diyos, may hihingin talagang kapalit. There's very costly po. Mataas ang value ng pagsunod sa Diyos. Hindi basta-basta ang pagsunod sa Diyos. Marami tayong iiwan, marami tayong ipagpapalit, marami tayong isasantabi sa pagsunod sa Diyos. Pero, it is really a breaking free. Makakalaya ka. At dadalhin po tayo dito sa mas mataas na layunin. Yung akala natin, eto lang, may mas mataas pa pala. May mas maganda palang dahilan. Are you ready? Ready pa po ba ang ating puso? So, yung Lucas 1:31, sabi diyan, makinig ka. Ikaw ay maglilihim at nanganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mo, Jesus. So, pansinin po, sorry po, dito pa na tayo. So, sabi niya, di ko pa di po ba naintindihan? Dito po, biglang nag-shift yung usapan. Naintindihan po ba natin? Biglang nabago yung usapan. Hindi lang basta pagbati. Kanina pagbati. No? Hindi lang basta pagbati. Biglang nagkaroon ng assignment. Biglang mayroong pinapagawa. Biglang mayroong sinasabing gagawin niya. At binigyan siya ng responsibilidad. At hindi po ito basta isang simpleng assignment lang na magbasa ng copy-paste na the project. Ito po ay isang life-changing. At pagbabago yung kanyang buhay, ang kanyang reputasyon, at pagbabago at ang kanyang hinaharap
mababago lahat. Pero, kay Maria, ito pong kalagayan ni Maria ng panahon na ito. Siya po ay nakakatakdang ikasal kay Jose. Hindi pa sila kasal, kaya po may panganib na kahihiyan. Kasi bawal na bawal po sa kultura ng Israel na mabuntis ka nang wala kang asawa. Remember, natatandaan natin sa 10 utos. Lahat po na nasa midweek classes, midweek insights, pinag-aralan natin. Seryoso ang Diyos sa pakikiapli, sa pangangalo niya. Naintindihan? Ang kaparusahan, kamatayan. Kaya pag nalaman siya ay buntis na walang asawa, papatayin siya sa pamamagitan ng pagbato. She will be stoned to death. Naiintindihan niyo po ako? Meron din siyang panganib, o sige sabihin natin, naiwanan siya ni Jose. Meron din panganib na panganib pa yung buhay niya. So, ibig sabihin, yung assignment na to, yung sinasabi sa kanya ng Panginoon, hindi po komportable salita. Parang aayawin mo. May mabigat na kapalit. Minsan gusto natin mag-usap si Lord sa atin, di ba? Gusto natin yun, di ba? Pero kapag nag-usap na si Lord, biglang nagiging complicated. Sabi ni Lord, sinasabi sa iyo ng Lord, magpatawad ka. Sabi ni Lord, ang bilis ko, patawad, hindi ko kaya. Sabi ni Lord sa iyo, magbigay ka, bigyan mo yung mga nangangailangan. Lord na ay ngayon, wala nga budget ko, bibigay ko ba? May papayakan na. Sabi ni Lord, mag-serve ka, maglingkod ka. Busy nga ako eh. Minsan ganito tayo. The Lord speak to me. Tapos pag nagsalita na, sabi, Lord, please, mag-usap ka tayo. Pag nag-usap na, Lord, pwede po ba yung easier version? Madali na. Yung mag-aabot lang ng... Ang salita po ng Diyos ay hindi po para i-comfort ka. Tandaan natin, hindi lagi yan para ikaw yung aluin. Ano yung aluin? Yung kapatid ni Ate Cora. Alo. Yung di ba susuyin ka, yung kakaguri ka. Hindi po ganun lagi ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, para baguhin ka. Kaya natin, narinig niyo po ako, nangusap ang Diyos sa atin para baguhin ang ating isip, para baguhin ang ating puso, baguhin ang ating pamumuhay, at baguhin ang ating kakayanan. Amen. At ang transformation, pag nagbago, hindi po yan komportable. Very uncomfortable. Parang kung nag-gym. Ngayon, nag-gym ako. Noon. Hindi kayo naman. Noon, totoo, nag-gym ako. So, pag nag-gym po kayo, wala pong pagbabago ng pagtigas ng muscle, pagliit ng tiyan, kung walang resistance. Kaya po pag po kayo nag-gym, di ba? Lalo na pag dati po kayong
may mga lazy muscles, ang tinatawag namin, lazy muscle. Yung mga, di ba dahil, di ginagamit eh. O bigla mong binuhat. Masasakit siya kasi nagre-resist. Nakuha? Kasi nagre-resist yung ating katawan. So, wala pong muscle kung walang discomfort. Kaya nga lagi sinasabi yung mga nag-gym, no pain. No gain. No gain. So, kung lahat po ay komportable, kung alam niyo, kung lahat ng bagay, papakinggan nyo dito eh, lagi puro ang sasarap sa tenga, puro pagpapala, puro pagtapa, walang pagpapalo. Kung pag po gano'n, wala pong problema, puro komportable, ang mangyari po sa atin, wala po rin pagbabago sa spiritual na buhay. Hindi tayo mababago. Kung ano ka dati ng Sunday, next Sunday, same. Pag magkakaroon tayo ng 50 years anniversary, ganun pa rin tayo. Ganun pa rin ang problema. Ganun pa rin ang ugali. Naiintindihan ko ba natin? Ganun din po sa spiritual na buhay. Hindi po sinabi ni Lord kay Mary, Mary, madali lang to. Kaya mo yan. Pero pinili po niya siyang bigyan ng assignment. At nang magpapalabas ng tunay niyang pananampalataya. Naiintindihan po ba natin? So yung mga binibigay sa iyo ng Panginoon na gagawin mo, ang dahilan ng Diyos kung bakit parang iniisip mo, hindi mo kaya mo iniisip na hindi mo alam, kaya mo iniisip yan na parang alam ng Diyos yan, iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo alam, wala kang karanasan, wala kang kakayanan, para gumana ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Kasi kung yan alam mo na, kaya mo na, at alam mo na, mananangan ka na sa sarili mo, hindi sa Diyos. Yes. Naiintindihan po ba natin? Kaya po ganon laging gusto ng Diyos ay ordinaryong katulad natin na walang alam, walang aral, walang kakayanan, walang pangalan. Ang gagamitin niya, para ganon, aasa tayo sa kakayanan ng Diyos. Aasa tayo sa biyaya ng Panginoon na siya ang gagalaw sa akin, sa kabila ng lahat ng aking iniisip na hindi ko kaya, siya ang gagawa. Amen. Para mataas ang pangalan ni Jesus. Amen. Can we say amen to that? Amen. Kaya the more mong sabihin sa akin o sa Diyos na hindi mo kaya, sasabihin ng Diyos, mas gusto kita. Amen. 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 Nanahimik pa ulit po sila. Kaya po kung gusto niyo po mag-grow, wag nating takbuhan yung mga discomfort. Yung parang, yung discomfort, yung mahirap. Wag nating tanggihan yung mga mahirap gawin, yung nakakahiyang gawin, yung parang sa tingin natin, parang ang baba naman ng tingin sa akin, tanto papagawa sa akin ni Lord. Wag po natin niyang tanggihan at wag po natin niyang takasan. Can we say amen to that? Amen. Kung gusto niyo po ng grow, huwag niyo pong iwasan yung udyok ng banal na espiritu sa iyo na gawin mo. Huwag mong pigilan ang sinasabi sa iyo ng Diyos na gawin mo yung pinaparamdam sa iyo. Huwag mong pigilan. Baka, ay, isip ko, huwag yung pagdudahan. Hindi na po ba natin? Paano mo malalaman kung sa Diyos yun, hindi mo gagawin? So kung nagkamali ka, at least, alam ko na next time.
Kasi doon po din kami nasanay, kami mga pastor. Kahit po hanggang ngayon mga kapatid, dito sa pagpapastor ko, dito sa church na to, ayun, alam ng mga leaders, lahat yan, iniisip, pinaplano lang, tama? Tapos ginagawa lang. Kung sa tingin ko, ito pinapagawa lang, gawin lang. Kahit ayaw ng lahat, sige, gagawin pa rin natin. Kahit na nahihirapan ng lahat, sige, tutuloy natin. Bakit? Naniniwala kasi tayo, iyon ang sinasabi ng Diyos. At nakita ko niya ba? At dahil sa pagtitiwala sa Diyos, na iyon ang pinapagawa, na nasasanay ka tuloy ngayon, makinig, paano makinig sa Panginoon. Naintindihan? Naintindihan mo ba natin? So, unless you step out your faith, hanggang hindi mo hinahakbang ang pananampalataya mo, hindi mo masasanayan paano pakinggan ang tinig ng Diyos. Naintindihan? Kaya po, yakapin natin lagi ang salita ng Diyos kahit mahirap. Yakapin natin na kahit mahirap sa akin na gawin ito, kahit mabigat ang aking puso, kahit parang hirap isipin, kahit parang bigat ang paa ko, iapak, pipiliin ko yakapin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Amen. Meron po yun. Meron po akong gustong i-share sa inyo. Ano nakikita niyo sa screen? Ha? Nasaan siya? Ano po yan? Yan po ay oyster. O yan. Yan tayo eh. Oyster po yan. Ano po yan? Yan din po galing ang oyster sauce. Totoo yun. Talaba. Hindi talaba. Basta iba yan oyster. Basta di po talaba Tagalog. Anyway, basta po yan oyster. Doon po galing ang perlas. Okay. Okay, bigyan ko po kayo ng paliwanag dyan. Makinig po muna kayo. Dito na po ang tingin. Huwag na po sa perlas. Okay. Tinatingin ko lang kanina para alam nyo pinag-uusapan na. Ang perlas, hindi po yan agad pag scallop, di ba? Yan. Pag inanin nyo po yan, pag binuksan nyo po yun, yung scallop na yun, yung sasabi nyo, pag binuksan nyo po yun, yung oyster, hindi po agad perlas ang laman. Bago maging perlas yan, makinig po tayo. Bago po yan maging perlas, nagsisimula po yan sa sugat. Ano sugat, Pastor? Kasi ganito po yun. Yung pong oyster yan, di ba nakabulog ako? Pag may pumasok sa kanya, sa loob, na parang outsider, no? Parang gano'n, na foreign object, kahit anong foreign object na pumasok sa kanya, magsusugatan yung laman. Okay? Tapos kaya nga, galing sa sugat yan. So pag nasugatan siya, magsisikret po siya na tinatawag nating nacre. Ito po ay yung element na yan. Na habang ito po ay nasusugatan ng mga pumapasok na buhangin, napo-form po siya na isang parang chemical. Yun na, yung napo-form siya na into crystal na parang pearl. Di ba tuwan-tawa tayo? Ang pearl mamahalin. Tama? Lalo na yung mga rare, di ba? Yung pagka perlas ay shiny, mas mahal. Pero pag parang choky siya, mas medyo less, mas mura. Yun, naiintindihan po ba natin? Hindi, ganun po ang napo-form ang perlas. Kaya there's a treasure in oyster kasi something. Kaya po, ano yung sasabi ko doon? Ano pong ibig ko sabihin dito? Hindi po lalabas sa atin kung hindi po tayo isasanay masaktan, masugatan, mahirapan. Kasama para lumabas yung treasure sa buhay natin. Lumabas yung gusto ng Diyos na yaman
ng ating pagkatao, kailangan talaga makipagkiskisan tayo. Sa mga challenge, kaya nga, kinikiskis tayo ng mga hamon ng buhay, kinikiskis tayo ng mga ugali ng bawat isa, kinikiskis tayo ng marami mga pahirap sa buhay para lumabas yung yaman na gusto ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Can you say amen to that? Kaya kung sabi ko sa inyo, hindi po talaga komportable. Kaya yung paggawa natin ng PCS, mahirap. Tapos nabibigo ka pa, prostrate ka, pagkatapos ng lahat, ito pa maririnig ko, ito pa kapal. Naintindihan natin. Yan po ay bahagi ng proseso ng Diyos. Pinoproseso tayo ng Diyos para lalo pong lumabas ang magandang bagay sa atin. Kaya po, kung masalitahan ng Diyos, ay laging komportable sa atin. Parang hindi tayo parang sarap lagi, no? Baka hindi pa talaga ito sinusunod. Ngayon, ito na ang pinaka-critical. Kasi hindi po sapat na marinig natin ang Diyos. At hindi po sapat na mahamon tayo. Ang tanong, susunod ka ba? Pag nahamon tayo, dahil gusto ng Diyos, para lumabas sa pananampalataya. Okay, ang pinaka-critical, ang tanong ay, susunod ka ba? Diba? Kasi obedience releases God's power. So sa iyong pagsunod, doon pa lang, yung sasabi natin treasure, di ba? Yung gusto ng Diyos na maging ikaw para matransform ka, lalabas lang yung sasabi natin na-create ng ating spiritual sa iyong pagsunod. So pag hindi ka sumusunod, lagi ka lang nakatanggi, lagi ka lang nandyan, at upo ka lang dyan, hindi mo mararanasan personal ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Mamimiss out mo yung totoo mo, na totoo nga na ang Diyos kayang gumawa sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking walang kaalaman, sa kabila ng aking walang aral. Magagawa ko to dahil andun yung kapangyarihan na binibigay sa akin. Kahit po sa pagtayo ko na to, hindi po ito dahil sa aking karanasan. Umaasa lang po ako sa gagawin ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako yung mensahe ko. Itong salitang sasabihin ko sa inyo. Kung ito hindi ko sinunod, hindi ko mararanasan. Totoo nga. Kaya every Sunday, every time na ginagamit ako ng Panginoon, hindi po yan dahil ako yun. Ang Diyos ko yun. Kaya sa tuwing sasabihin na sa akin na, Pastor, ang galing mo. Hindi po, dahil ko sasabi sa inyo, hindi po ako magaling. I'm always saying to you na hindi po ako ang magaling. Lumalabas lamang po ang kapangyarihan ng Diyos. Ginagamit lamang po ako ng Diyos. Amen. Can you say amen to that? Hallelujah. Di natin sabagot pa ang anghel, sasabi niya, sasayo ang Espiritu Santo. Sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. I want you to look at this, guys. Ano sabi niya? Magpapasailalim ka, saan daw? Nang kaya hindi Diyos si Maria. I will straightly saying this. Si Maria ay hindi ina ng Diyos. Amen. Si Maria ay mismo nagpailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. He subject herself to God.
Malinaw? Yes. Nagkakaintindihan ko ba tayo? Are we all in? Yes. Kaya dahil dito, sabi daw dahil sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, maisisilang niya ang Diyos. Tatawagin siyang anak ng Diyos, hindi sinabing anak ni Maria. Amen. Are we clear? Yes. Am I clear? Yes. Sabi ng anghel, tatawagin siyang anak ng Diyos. Hindi niya sinabing, tatawagin siyang anak mo, Maria. Kasi si Jesus buhat sa Diyos. Claro and recto, Amen. divisoria. Abilita. Bakit? Hindi po sinabing ni Lord kay Mary, no, na parang marami po kasi sa atin, no, makita po natin dito, na ito na po kasi tinutuloy natin turning point, no, parang turning point ng istorya. Hindi si Maria ang gagawa ng himala. Hindi natin. Hindi si Maria ang gagawa ng himala. Ang Diyos ang ikilos. Pero may kondisyon. Okay? Ang kondisyon, kailangan ni Maria na obedience. Hindi mangyayari kay Maria yung sinasabi ng Diyos sa kanya kung hindi siya susunod. Susunod! Bago bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan muna mag-yes si Mary. Hindi si Ate Mary. Are we there? Yes. Kailangan muna ni Maria yes, Lord. God's power will flow. Bubuhos ang dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos kung mayroong para ko kang tipong naniniwala. Kung mayroong yes, dadaloy lang sa buhay mo yung alam niyo po, kahit po sa akin kung ito, sa totoo lang, lahat po lang na ginagawa ko sa buhay ko, ang sunod lang naman sa Diyos. Eh gusto ko po, hindi lang ako makaranas. Ayoko po na, ako lang yung nakakaintindi kung paano dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya po tayo napipigilan na gamitin ng Diyos kasi nananatili pa rin po tayo doon sa naiisip nating limitasyon na kaya natin gawin. Nandun nakakulong ang ating isipan doon sa mga schedule na ginawa natin sa buhay. Nakakulong palagi tayo sa mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Pero kung magdidesisyon tayo, Lord, mula po ngayon, gano'n man kahirap, hindi ko man alam paano gagawin ko, ano sasabihin ko, yes, ako sa'yo. Susunod ako, gagawin ko to. Kahit tingin ko mahirap, kahit tingin ko hindi ko kaya, kahit sa tingin ko baka mapahiya ako, sige Lord, para sa'yo, susunod ako, gagawin ko to. Amen. At pag po kayo ay humakbang na, alam niyo po yun? The moment na humakbang ka na, tinayuan mo na, inako mo ang responsibilidad, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tama ba ako? Tama. Camille. Si Camille dati, ayaw na.
time na ubing siya, umpisa ko, naninigas siyang ganyan. Pero nakita niyo po yung ba, kung paano transform ang ating worship. Amen. Tingnan yung mga leaders na tinayo. Isa-isa yan. Lahat po yan. Pastor, ako ba? Lahat. Ay, kayo, naiintindihan po ba natin? Lahat mga nag-T40, lahat ng mga nag-disciple dyan. Tama, lahat tayo may mga resistance, may pagtanggi sa isip natin. Pero nung moment na sinimulan mo, naranasan mo, ano ko pala? Ang ganda nga ng Diyos. Nagawa. Amen. Can you say amen to that? Can you say amen to that? Can you say amen to that? Amen. Wala pong imposible sa Diyos. Na kahit ikaw yung pinakawalang aral dito, na kahit ikaw na yung parang di ka marunong magbasa, sabihin natin, kaya ka pa rin gamitin ng Diyos para sa Kanya Amen. kung ikaw ay susunod. Amen. Kaya ikaw na ang susunod. Sabi sa katabi mo, ikaw na ang susunod. Sabi mo, ikaw na ang susunod. Susunod. Hindi ko sinabing ikaw na masusunod, ha? Ang sabi ko, ikaw ang susunod. Ikaw na susunod. Kung hindi po, kahit po kailangan po, hindi po dahil sa convenient gawin, kundi dun sa pagsuko. Can you say amen to that? So marami po sa atin, alam na yung calling natin. Alam tama. Alam na natin yung calling natin. Alam natin mag-PPCS tayo. Alam na nga natin yung susunod na gagawin eh. Template na nga, nandyan na lahat. Alam na rin na sinasabi ni Lord sa atin na gagawin. Pero bakit parang wala pa rin breakthrough, Pastor? Hindi po dahil kulang ang power ng Diyos. Kundi kulang ang obedience. Para pong kuryente. Ang kuryente, kompleto linya, may power source. Pero kung hindi po nakasaksak, wala pa rin ilaw. Walang ventilador. Wala ito. Yung pong obedience, yun yung flag. Tingnan natin. So yung pagsunod mo, yun ang magsasaksak sa kapangyarihan ng Diyos para gumana. May mga tao sabi, Lord, gamitin mo ako. Pero kapag pagkakataon na mag-serve para maglingkod, saan huwag na pumunta? Sabi ng Lord, kahit mag-isip siya, mag-obey na po ako. Pag andyan yung pagkakataon mag-obey, gusto natin ang miracle. Pero ayaw natin ang obedience na mag-trigger ng miracle. Hindi sinabi ni God kay Mary, teka Mary, explain ko muna kung paano mo gagawin. Hindi po gano'n. Hindi niya alam ang mangyayari. Si Mary hindi niya alam ang nangyayari. Pero sumunod siya. Kung gusto niyo po maranasan ang power ng Diyos, sumunod ka kahit hindi mo pa huli na naiintindihan. Kahit ang labo, hindi ko talaga maintindihan. Just follow and obey. Amen. Mag-step out po tayo kahit may fear. Magpagka kahit may takot. Magtiwala ka kahit walang kasiguruhan. Sa totoo lang yung mga pinaplano natin sa church na to, sa isip ko, wala po kasiguruhan nangyayari. Kahit dati, naiintindihan po ba natin? Pero ginagawa, sinusunod. Hindi mo kailangan kasi maintindihan ng lahat, mga kapatid. Pero, para po, hindi mo kailangan yan intindihan para explain ko ka lahat, detalyado bago lumusundin. At dito po natin nakikita ang obedience ni Mary ay naging
daan para po kumilos ang Diyos at para matupad ang kanyang plano. Kaya ang tanong ngayon, may sinasabi ba ang Diyos sa'yo? Handa ka ba magsabi ng yes? Kasi ang yes to God leads to extraordinary purpose. Sa Lucas 1:38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Makita po natin dito, ito po yung pinaka-climax na ng story. Hindi explanation ang sagot ni Maria. Hindi rin negosasyon. Susunod po ako, pero dapat po. Walang ganon. Basta po, sige, basta kasama ko sa ito para hindi po niya sinabi. Kundi surrender. Sabi niya, ako ay alipin ng Panginoon. Amen? Sabi niya, ako ang alipin ng Panginoon. Yung pong salitang alipin sa Greek word, no? Yan ay doulos. Hindi po yan yung hanggana, doulos. Ang ibig pong sabihin nun, totally surrendered. Fully owned by God. Hindi niya sinabi, Lord, pag okay lang, Lord, pag safe ang pangyayari, pag safe na ako, Lord, pag sure, sinabi niya, mangyayari nawa. Ang simple yes to God can lead to extraordinary purpose. Kung yes ang yung yes niya, naging daan para dumating si Jesus sa mundo. Minsan inisip natin, maliit lang naman. Ito, simpleng obedience lang. Pero alam niyo po, yung simpleng decision niyo ng yes, nag-PCS ka, nag-pray ka, sumunod ka sa Panginoon. Pero hindi natin alam, yung yes mo, pwedeng magbukas ng pinto ng Diyos para sa maraming tao. Amen. Yung simpleng pagsabi mo, Pastor, yes na ako kay Lord, hindi gagawin ko na. Yung pagsabi mo ng yes, yung pagsunod mo ng Lord, maraming tao ang pwedeng mabuksan ng isip at ng pananampalataya sa Diyos. Para pong si Ruth, kung natatandaan po natin, last week, sabi niya, huwag mo kong iwan ka, ang iyong bayan, magiging aking bayan, at ang iyong bayan, at ang iyong Diyos, magiging aking Diyos. Si Ruth, no? Nag-yes din. Tama? Yes. Iniwan niya yung comfort life niya, sumunod sa Diyos. Ang resulta, naging bahagi siya ng lineage ni Jesus. Pareho sila ni Mary. Hindi sikat, hindi powerful, pero surrendered. At ginamit ng Diyos in an extraordinary way. Para pong domino effect niya. Yung isang yes mo, may epekto sa future, may epekto sa family, may epekto sa susunod na henerasyon. Alam niyo yung katulad yan, yung paghahawak natin sa youth care. Simpleng pag-ministeryo sa kanila. Kung pababayaan natin yan, sino ang susunod na miyembro ng tingnan? Yung mga kids, kung di si G mag-yes kay Lord, paano yung susunod sa susunod pang henerasyon? Kaya tingnan po ba natin? Kaya kahit kayo mga kabataan, hindi tayo excuse na mag-yes kay Lord. Amen? Yung hindi mo alam, maaring paghahayo natin sa iba't ibang lugar. Maraming kabataan, maraming tao, baka nandun yung gagamitin na susunod na pastor, nandun yung susunod na misyonaryo, nandun yung mga pwedeng gamitin ng Diyos para taguin tayo. Naiintindihan po ba natin? Malinaw po. Are we getting the point? So, yung yes natin, malaki ang epekto niya. Kaya kung gusto mo po mabuhay sa purpose ng Diyos, stop delaying your yes. Do not hold your yes. Huwag mo nang pigilan yung yes mo kay Lord.
Huwag na tayo makipag-negotiate kay God. Lord, yes ako, pero yung ano ko ha? Lord, yung ano dapat ganito ha? Start surrendering fully to God. Ang destiny mo ay hindi nagsimula sa plano mo. Nagsisimula yan sa yes mo kay Lord. Kaya ang tanong ngayon, hindi lang po naririnig ko ba si Lord? Hindi lang naiintindihan ko ba ang sinasabi ni Lord? Ang tunay na tanong ngayong umaga, handa ba akong magsabi ng yes, Lord, kahit hindi madali? Alam niyo, kung titignan po natin ang buong kwento ni Mary, hindi siya extraordinaryo dahil sa status niya. Sa totoo lang, hindi po naman siya sikat eh. Pero dahil yung noon pa man, sinabi na. Kasi during that time, siya po yung inalugan, siya yung birhen, siya yung mabuti sa mata ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Kasi ang sabi lang sa Lumang Tipan, isisilan siya ng isang birhen. Walang pangalan. Hindi sinabi sa Old Testament na yung pangalan na magsisilang ay Mary. Never. Naintindihan po ba natin? Kaya po makita po natin, naging extraordinary po siya dahil siya ay nag-respond sa Diyos. Tumugon siya. Kaya yung nagkaroon ng pangalan, yung birhen na sinasabi sa Lumang Tipan, naging pangalan, Mary. Can you say amen to that? Hindi po siya perfect. Hindi siya powerful. Pero marunong siyang magsabi ng yes. Hindi hinahanap ng Diyos perfectong tao. Ang hinahanap ng Diyos, yung willing magsabi, yes. Kaya po ngayong araw na to, malinaw, God speaks. Nakikinig ka ba? Malinaw, God's word challenges. Inahamon tayo ng salita. Tatanggapin mo ba ang hamon? Ang obedience, nag-release ng power ng Diyos. Susunod ka ba? Ang yes, nagdudulot ng layunin. Magtitiwala ka ba? So ngayon, tumahimik tayo sandali. Anunin natin ang sarili natin. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Saan ka ba nahihirapang sumunod? Ano ang yes na pinatatagal mo pa hanggang ngayon? Hino-hold mo pa? Baka sinasabi ng Lord sa iyo, magpatawad ka. Baka sinasabi ng Lord sa iyo, mag-serve ka. Baka sinasabi sa iyo ng Diyos, magbalik loob ka na, anak. Baka sinasabi ng Lord sa iyo, magtiwala ka. Ang tagal mo na itong narinig actually. Pero, hindi mo pa sinasagot ng yes si Lord. May isang tao na lang nagsabi po sa akin, hindi po taga-ICF. Sabi niya, Lord, gamitin mo ako. Pero nung dumating na po yung pagkakataon, patos siya. Hindi dahil wala siyang calling, kundi dahil hindi po siya nag-yes. Church, ang buhay ng extraordinary ay nagsisimula sa simpleng yes. Hindi po kailangan na malaki, hindi kailangan ng perfect, hindi kailangan lang po maging totoo tayo. Kailangan po tayo maging totoo tayo. Ang tanong po ng Diyos, kung may plano ng Diyos para sa iyo, ang tanong, sasagot ka ba ng yes? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Ngayong araw, tinatanggap namin ang hamon mo. Turuan mo kami makinig. Turuan mo kami sumunod. Turuan mo kami magsabi ng yes kahit mahirap. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming puso ngayon. Tanggalin mo ang takot, ang doubt, ang hesitation in Jesus' name. At bigyan mo kami ng lakas na sumunod sa iyo ng buong puso. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang biyaya ng Diyos, ng Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ang sumaing lahat
Lumapit kayo sa pagsunod at maranasan ninyo ang extraordinaryong gawa ng Diyos sa inyong buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Tandaan po natin, extraordinary living starts when we say Yes. to an extraordinary God. Grace. God blesses us all. Amen.